Ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ayon kay San Lucas. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga taong naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan niya. At pagkatapos, ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Umani ng sagana ang bukirin ng isang mayaman. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ito ang gagawin ko, sabi niya. Gigibayin ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng lalong malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maaari na magsiupo. Sige, pakipatay. Merong apat na uri ng tao. Yung ating napakinggan ngayon, siya ay mayaman. Kaya ang unang uri ng tao ay mayamang mahirap. Mayamang mahirap. Ang ikalawa ay mayaman na mayaman. At ang ikatlo ay mahirap na mahirap. At ang pang-apat, mahirap na mayaman. Bakit yung unang tao ay mayaman na mahirap? Sapagkat ang sabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong buhay. Ibig sabihin, mayaman siya, material, pero wala sa kanyang puso ang pinakamahalagang yaman. At ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay walang iba, kundi ang Diyos. Ang ikalawang uri ng tao ay, ano yan? Mayaman na mayaman. At maaari nating gawing halimbawa ay ang mga tao na tumulong sa Panginoong Jesucristo. Ito ay matatagpuan natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 8, talatang 1 at sumusunod. Babasahin ko na lang sa inyo. Hindi nalaon at nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cosa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ginagamit nila ang kanilang mga ari-arian sa pagtulong kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Bakit sila ay mayamang-mayaman? Sapagkat sila ay merong mga ibinigay pinagkaloobang Diyos na mga yamang material
Subalit, ang yamang material nila o pinansyal ay hindi para sa kanila. Kundi ginagamit nila para sa Panginoong Jesus. Kaya sila ay mayaman sa material na bagay at mayaman din sa spiritual na bagay. Kaya sila yung mga tao na mayaman. Sino naman yung pangatlong uri ng tao? Ano yan? Mahirap na mahirap. Sino yung maibibigay natin halimbawa sa Biblia na masasabi natin na itong mga tao ito ay mahirap na mahirap? Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 27, dito natin matatagpuan kung saan ipinapako ng Panginoong Jesus. At ano ang nangyari sa kanya nung siya ay ipinako sa krus? Meron siyang nakasabay. At ang nakasabay niya dito ay ang dalawang tulisan. Babasahin ko sa inyo ang nakasulat sa Ebanghelyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. At alam naman natin na sa tradisyon, ang pangalan ng dalawang ito ay si Dimas at si Estas. Bakit mahirap na mahirap sila? Sapagkat wala namang pera, walang yamang material, ay wala pa silang Diyos sa kanilang buhay. Kaya mahirap na mahirap. Mabuti na lamang yung isa, si Dimas, ay biglang naging mahirap na mayaman. Kasi sa bandang huli, siya yung pinangakuan na sinabihan ng Diyos, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sino-sino ba ang mga tao masasabi natin na mahirap pero mayaman? Ang isa sa mahirap na mayaman ay walang iba, kundi ako. Pero kabilang ang pamilyang ito sa mahirap na mayaman. Ang mahal na Birheng Maria, alam naman natin na sa lahat ng mga tao, sa lahat ng babae, siya lang ang iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Kaya meron tayong pinagdiriwang na kung tawagin natin ay assumption upang gunitain na sa lahat ng babae, si Mama Mary lang ang iniakyat sa langit, hindi lang katawan, kundi pati ang kanyang kaluluwa. O hindi lang kaluluwa, kundi pati ang kanyang katawan. Don't worry. Pray the Rosary. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ipanalangin natin na tayong lahat na narito sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos, sa pagtulad natin sa kababaang loob ng mahal na Birheng Maria at ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay makarating din tayong lahat sa piling ng Ama sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Don't worry. Pray the Rosary. Pray the Rosary. Don't worry.